Magandang oras mga kart lover, mga kababayan. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa nangyari kay Kirwin Espinosa ng Albuera, Leyte. Well, merong bagong update ngayon at medyo nakakagulat at nakakalungkot dahil parang may itinuturo talaga siya na isang napakalaking tao sa Ormoc, Leyte. Sino kaya itong napakalaking tao? Well, dito atin bigyan ng reaksyon. Panoorin muna natin ang balitang ito courtesy sa atin ng UNTV. Nakita po doon yung Montero na sinasabing pinagsakyan po ng mga posibleng may kinalaman po. At yun po ngayon yung iniimbestigahan po natin at tinitignan natin yung posibleng kinalaman po nitong 7 pulis po. At kung isa po doon sa 7 pulis ang namaril po. Kasi may mga nakuha pong mga baril po doon sa isang sasakyan na supposedly ay gagamitin sana na getaway vehicle. Okay, so itong mga kababayan itong mga baril na ito, 7 mahabang rifle na ang bala ay yung sa Armalite, di ba? At ang mga rifle na ito ay walang lisensya, walang record sa PNP, hindi ito pag-aari ng mga pulis. Ito ay bigay sa mga pulis ng kung sino man na talagang malaking tao diyan sa Ormoc. Dahil mga bago pa ang baril na ito, kita-kita naman natin sa litrato, di ba? At walang mga papilis, walang lisensya, ibig sabihin, walang ballistic ito, walang ballistic records. Kaya kung matagpuan yung slug, pang ano nga ito di ba? Kapag matagpuan ang slug ay kahit dalhin pa yan sa laboratory, walang kapariho na armas dahil hindi rehistrado ang mga baril na ito. Kaya itong mga baril na ito ay gagamitin talaga to sa ganitong klaseng mga operasyon. Mga cart lover, nakakaano to Kasi alam nila na si Kirwin ay anak ng isang malaking tao din sa Albuera, Leyte noon. Yung ama ni Kirwin, tinudas sa bilangguan, di ba? At merong mga private army din yun. Kaya meron pa rin mga loyalista itong si Kirwin. Hawak pa rin ni Kirwin ang influensya sa Albuera, Leyte. Kaya malaking tao din si Kirwin dyan. Kaya nga tumatakbo na mayor or mayor. Kaya dito papunta na ang lahat ng mga, kung sa English pa, all the roads leads to one person. Yan, ang lahat ng daan ay papunta hanggang maging isang daan na lang at ituturo na yung isang tao. Hindi siguro to aabot ng isang buwan ay may turo na talaga kasi meron ng mga witness. Okay, patuloy tayo sa ating balita. For the record po ma'am, ang result po ng parapin ay negative. Pero marami po kasi yung pamamaraan na posible po na kung bakit hindi ka po magka-gunpowder residue. May mga insidente po. Kaya po sinasabi niya na hindi po conclude. Halimbawa po, kung ang gumamit po ng tao ng paputok ng firearms ay naka-gloves, naka-long sleeve, at marami pa pong mga chemicals na pwedeng gamitin na kung halimbawa pa gusto mong hugasan ng inyong kamay. Kasi nasabi po natin, kung matatandaan po natin na yung insidente po ng pamamaril na nangyari sa Albuera, Leyte noong April 10 ng alas 4:30 ng hapon, ang naging biktima po ay isang tumatakbo na mayor at isang vice mayoralty at isa pong minor. Matatandaan po natin na yung mayoralty candidate po ay nagkaroon ng back injury sa tama at yung pong vice ay sa left shoulder at yung bata po ay sa left ear. Kausap ko lang po yung ating regional director sa Police Regional Office 8 na si General J. Kumigad na ang ayon sa kanyang kwento ay isang bala lang po ang ginamit sa pamamaril doon sa ating mayoralty candidate. Nag-splinter lang po yung bala. Kaya po tinamaan yung vice mayority candidate at yung pong minor. Okay, so kaya nga sabi ng mga pulis doon na nag-imbestiga ay sniper ang tumira. Kasi one shot, one kill, di ba ang motto? Isang putok lang yun. One shot, one kill at ang layo siguro estimated ay 200 meters lang. 200 meters lang. Kaya kung medyo gumalaw si Kirwin ay hindi talaga matamaan ng puso. Example, pag kalabit ng gatilyo ng sniper ay gumalaw kunti si Kirwin, ay siyempre, kaya nga hindi natamaan ng puso at medyo bandang itaas lang ng kanyang dibdib. Tumagos sa likod, sa may balikat.
Sabi dito nitong spokesman ng pulis ay sa likod daw ang tama. Hindi likod, harapan, andin tumagos sa likod. Kaya nga yung upuan ni Kirwin ay ang daming dugo. Kasi ang paglabas ng bala doon sa likod, nag-splinter na siya at tumama sa dalawang tao. Yung kapatid ni Kirwin tinamaan ng splinter at saka yung bata. Lahat yun may sugat, ospital. Kaya yung sabi ni Richard na ito'y acting lang, ito'y ambush me at hindi magandang acting, medyo hindi totoo. Klarong-klaro kahit mga pulis hindi sinabi na acting. Paano magiging acting yan na dinala sa ospital, di ba? At klarong-klaro yung sugat, 3 sila lahat, duguan doon. Sino bang magaling na aktor na magpabaril ng totoong bala, di ba? Tapos dibdib pa yung tirahin mo. Paano kung biglang di ba? Biglang maglindol, yun, and then pag lindol, kalabitin yung gatilyo, medyo hindi na nga tatama yun, di ba? Kaya hindi pwedeng acting ito kasi buhay yan eh. Buhay ang nakataya dyan dahil totoong baril, totoong bala. Hindi yan acting. Si Richard Gomez kasi artista kaya akala niya acting-acting lang yan. Ngayon lagot sila dito dahil sa panahon ni Leila de Lima. Dahil nakulong si Leila de Lima dahil kay Kirwin eh. Si Kirwin ay dinidiktahan ni Bato yan, dinidiktahan ni Bato kung ano ang sasabihin. Kaya tinuturo ni Kirwin si de Lima. Si Bato ang nag-coaching. Ngayon nakalabas din si de Lima dahil din kay Kirwin. Dahil nag-witness din si Kirwin, ng salaysay, binawi, na tinuturuan lang siya ni Bato kung ano ang sasabihin. Pero si de Lima ay, na-frame up lang, piniprame up nila Bato. Ayan, sino ba nagutos kay Bato? Of course, si Digong pa rin. Kaya ito ang susunod na eksena, ay madawit na dito ang pangalan ni Guma, madawit ang pangalan ni Bato, and then madawit ang pangalan ni Digong dahil nga matagal na daw na gustong ipaligpit itong si Kirwin kasi malaki ang alam ni Kirwin tungkol sa mga illegal na gawain nila Bato at ni Digong noong administrasyon ni Digong. Kaya kung si Espinosa ay tatawagin sa ICC ay lalong madagdagan ang mga witness, mga credible witness sa ICC. Kaya nga, pinaligpit si Kirwin dahil, sasabi-sabi lang pinaligpit si Kirwin dahil sa dalawang rason. Na hindi na ito makapagsalita tungkol kay Bato at kay Digong. Pangalawa, dahil kumandidato ito na mayor, para hindi na ito makakandidato pagka mayor. So dalawang motibo niyan. At klarong-klaro na, sa ngayon pa lang kahit siguro hindi nag-aaral ng pagka-detective ay makikita natin kung saan patungo itong investigasyon na ito. Okay, patuloy tayo dito sa ating balita courtesy ng itong video clip na ito ay galing sa News 5 atin panoorin. At doon po sa insidenteng yon, ang update po noon ay kung matatandaan po natin, meron po tayong 7 persons of interest na kung saan ang mga yun po ay nagkataon po ng mga miyembro lahat ng Ormoc PNP. 2 po doon ay officers at 5 po doon, Ma'am Third-Ann, ay non-officers. Kasalukuyan po ay sinabit na lang po nila sa forensic group sa Region 8 para po sa ballistics tsaka para pin examination. Ito po ay specifically para po ma-build up yung case para doon sa mismong pamamaril. Sa kasalukuyan po, kagabi po ay bandang alas 4:30 ng hapon, ayon po sa Regional Director ay nakapag-file po sila ng kaso dahil ito po ay sa possession ng firearms na nakuha sa possession po ng 7 pulis ng against po ng Republic Act 10591 o ito po yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at yung BP 881 o yung Omnibus Election Code of the Philippines. Pinalalakas po nila yung kaso doon sa mismong tangkang pagpapatay, pamamaril. Yun po yung case build-up na ginagawa po nila. Sa kasalukuyan, yung pong 7 police na 2 officers at 5 non-officers po ay under restrictive custody po sa Police Regional Office 8 Headquarters under po sa Camp Commander po. Ito grabe itong mga kababayan dahil 2 mataas na ranggo ng pulis ay kasama ng 5 na mga korporal. Paano nangyari yan? Bakit kasama nila yung matataas na ranggo?
At bakit nandun sila sa lugar kung saan ay merong rally si Kirwin Espinosa alas 4 ng hapon? Di ba ang sabi, nagpahinga lang daw sila. Bakit doon sila magpahinga sa tapat ng gym? Di ba ang compound nila ang layo-layo eh. Yung kanilang rented compound ay 20 minutes daw takbuhin galing sa Ormoc Police Station. So, ilang minuto ba ang 1 kilometro kapag patakbuhin natin ng 80 ang ating sasakyan? So, estimate ko diyan ay 3 minutes. 3 minutes ang 1 kilometer, di ba? So, times 20, ang anong layo ba niyan? Sabihin natin ay nasa 30 kilometers or 25 kilometers ang layo ng yung gym kung saan naroon yung rally. Ang layo-layo eh. Ang layo-layo. Kung 20 kilometers yan, malayo na yan. Bakit doon ka pa magpahinga? Doon sila magpahinga dapat sa kanilang apartment or doon sa yung kanilang compound na ngayon ang masaklap niyan dahil ang may-ari pala ng compound ay personal na kaibigan ni Guma ayon dito sa balita. Kaya dawit na dawit talaga ang pangalan ni Guma dito. Grabe no? Kahit nga dito sa lugar ko ay merong mga taong akala natin ay mga professionals, mga mabait, pero yun pala ay sa lugar ko yun pala ay mga pinansir ng druga. Kaya pala mayaman masyado. Kaya hindi natin makikita kahit na mabait tingnan na tao ay pwedeng hindi. Di ba? Parang wolf in a sheep clothing, sabi nga. Okay, patuloy tayo sa video. According po doon sa mga witnesses, may mga nabigyan na po ng testimonya. Kaya po sila nasukol sapagkat nakita po sila ng mga witnesses na nagbigay na po ng mga statement na doon sila tumakbo sa lugar na yon. Na kung saan po, bandang alas 8:30 ng gabi, kung saan mismo po yung provincial director po ng Leyte, ang mismo pong nangunguna sa operations, base po doon sa testimonya ng mga nakakita, kaya po sila nasukol po doon sa lugar na po na yun. Just explain what Sir Apas has mentioned. All of the firearms that were submitted was positive for gunpowder residue. So, it's probable that they were fired. But the limitation of this examination kasi, it will not point from what incident that firearm was fired. So, hindi din natin pwedeng sabihin na from that specific incident, kaya siya nag-positive sa gunpowder residue kasi pinutok siya on that incident. Kasi hindi siya masasabi with the positive finding of the GPR examination. Bandang alas 4:30 ng hapon, ayon po sa regional director, ay nakapag-file po sila ng kaso dahil ito po ay sa possession ng firearms na nakuha sa possession po ng 7 pulis. Paglabag sa illegal possession of firearms at Omnibus Election Code, itong isinampang kaso ng Police Regional Office 8 kahapon laban sa 7 pulis na itinuturing na person of interest sa pamamaril kay Albuera Leyte Mayoral Candidate Kirwin Espinosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Randolph Tuanyo, dahil ito sa mga nakitang undocumented na baril na nasa kustodiya nila. Ito, balikan natin tong mga baril mga kababayan. Ayan ang gaganda bagong-bago. Mga mga arms corps made yata yan. Yung mga pang-civilian, di ba? Pang-civilian na semi-auto. Yung mga ganyan. Mura lang kasi yan Ngayon, bakit walang mga rehistro? Di ba pulis pa naman sila. Bakit hindi nila pinarehistro yan? Ang sagot diyan, sabi ng mga eksperto, ay talagang gagamitin yan sa pagbaril ng kundi ng mga kalaban nila, di ba? Kasi walang mga ballistic, walang ballistic slug yan, walang record. Kaya kahit na mapulot yung doon, mapulot yung slug ng baril, pero wala nang slug, nag-splinter So ibig sabihin ang ginamit na bala diyan ay yung hindi full metal jacket na bala, yung hollow point. Hollow point kasi nag-split ka agad siya pag tama kay Kirwin Kaya walang matagpuan na slug kasi na siya. Kasi hollow point nga. Hindi yung pang-army na tinatawag na full metal jacket na bala.
Kaya may alam sa pagbaril ang bumaril, kaya nga tinawag na sniper. Kasi malayo lang siya, one shot, one kill. Akala niya napuruhan kasi dibdib eh. Yun pala ay bandang itaas, hindi natamaan ng puso. So yan ang bago-bago. Kaya hindi yan iparehistro kasi gagamitin talaga yan sa illegal. Kasi kung irehistro yan, madaling matukoy. Kukuha lang ng islag doon sa sa crime scene, and then paputukin ng lahat ng baril, kuna ng ballistic test. Makikita naman yan parang may mga signature sa groove ng barrel. Merong yun, yung rippling, ang tawag riffling. Kaya ito mga bagong-bago talaga to, hindi rehistrado para walang records. Yan yung turo ng kaibigan kong pulis eh. Kung ikaw daw ay babaril ng tao, huwag mong gamitin yung rehistrado mo na baril. Bumili ka ng baril na hindi rehistrado. Marunong pulis nga eh. Pulis matulis eh. Marunong ang mga pulis. Kaya yung bumaril, nagsuot yun ng bonnet, ng gloves, ng long sleeve, para itapon ka agad yun. Pagkatapos pagpaputok, tapon na yun or sunugin para walang makita. Wala siyang powder residue sa katawan. Kung iparafin siya sa kamay, walang powder. Kasi alam nila eh, marunong eh. Pulis matulis nga. Pulis ang tawag, foolish. Diba? O tapusin natin ang bidyong ito. Talagang hindi makakatulog si Guma dito, pati si Lucy. Baka magka-anemic. Lalaki pa yung mga eye bags nila eh. Diba? Kasi bakit naman gumawa ng mga ganito? Pero wala tayong pinaratangan na yun lang yung parang pinarinig ni Kerwin na yung malaking opisyal dyan sa Ormoc. Sino ba bang malaking opisyal dyan? Diba? Okay, patuloy tayo sa video. Naliela base nga sa inilabas na pahayag ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ay scripted umano yung nangyaring ambush me sa pamamaril kay Albuera Mayoral Candidate Kerwin Espinosa. Dagdag pa ng kongresista, bukod sa scripted ay pangit anya ang acting at ang pagkakagawa. Ayon pa kay Gomez, hindi rin anya dapat paniwalaan si Kerwin Espinosa dahil sa wala itong kredibilidad at isa pa anyang self-confessed drug lord at wala rin umanong magagawang mabuti sa mga tao. Ito mga cart lover ha. Kung walang credibility si Kerwin, bakit ginamit nila na witness ito? Testimony against Leila de Lima. Kaya nakulong si Leila de Lima dahil kay Kerwin eh. Kasi drug lord daw si Kerwin at isa sa mga supplier niya si Leila de Lima. Kaya kulong si Leila de Lima. Pero merong bawi doon si Kerwin eh. Kaya nakalabas si Leila de Lima dahil binawi ni Kerwin yung pahayag. Sabi ni Kerwin ay frame up lang siya ni Bato de la Rosa at ni Digong. Kaya tinuro niya si Leila de Lima para ito makulong. Kasi kalaban ni Digong si Leila de Lima eh. Kawawang Leila de Lima na frame up lang at ginamit si Kerwin. Ngayon sasabihin ni Richard Gomez na walang credibility. Ayan, walang credibility pero lahat ng ebidensya ay papunta kay Guma. Naku, hindi ako makakatulog niyan. Kung ako, hindi na ako matutulog niyan. Kapi ng kapi lang. Diba? O kaya uminom na lang ng sleeping pills para makatulog at least. Diba mga kababayan o mga cart lover? Ako'y magpaalam na paki-subscribe sa ating channel para naman lalago itong channel na ito. At sa mga bago pa lamang, paki-like, share ang ating video at paki-subscribe na rin. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.